Sinusudiya pa ang driver ng sasakyang tumama sa nahulog na tao. Pero pinalaya na rin. Matapos suriin ng pulisya ang CCTV footage na ibinigay ng LRT-1, pati ang viral video. Nakita natin na wala namang mali na nagawa doon, walang reckless. So in-explain din natin sa magulang, ito po yung nangyari, ito yung CCTV footage. And na-convince naman sila na walang mali yung driver. Kasunod nito, nag-execute ng notarized affidavit ang ama ng nahulog na hindi nasasampahan ng reklamo ang driver. He is not pursuing criminal complaint against the suspect. So wala pong inquest na nangyari. Paglilinaw ng Quezon City Police, hindi naman in-inquest at walang reklamong isinampalaban sa driver na sasakyang nasangkot sa insidente. Magkakaroon lang umano ng paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o Reckless Imprudence at Negligence kung sinadya ang insidente. Ang paglalagay naman ng driver sa pansamantalang kustudiya ng pulisya ay bahagi lang ng investigasyon at pagdokumento sa insidente. Hinihingi ito ng batas para matiyak na wala ngang dapat managot sa mga katulad na insidente. Gusto rin natin, we give both justice sa victim's family, the same time sa suspect din po. Kasi minsan may mga experience kami na wrongfully charged, pero during the investigation, kung makikita natin na hindi naman talaga siya involved. Pero may ilang panukalang batas na gustong iutos ang agad na pagpapalaya sa sinumang driver na makakapagpakita agad ng patunay na wala silang sala, tulad ng dashcam, CCTV o ibang video. Hindi pa malinaw sa panukala kung gaano katagal ang dapat makulong ang sangkot na driver. Sa ngayon, wala namang pananagutin na driver sa insidenteng ito. Base rin sa isinagawang investigasyon ng PNP, sa ngayon, wala raw silang nakikita ang contributory negligence sa panig ng LRT management na nagresulta sa malagim na insidente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Sa China, nahuli ka ang pagsulpot ng napakalaking sinkhole. Anong naging rason na biglang pagguho ng kalsada? Kuya Kim, ano na? Nilamo ng pangamba ang mga taga-Shanghai, China. Nakabahagi ng kalsadang ito sa Minhang District. Bigla na lang, gumuho. Ang butas isa raw sinkhole. Ayon sa otoridad, nailikas naman daw kaagad ang mga residente at walang naitalang casualty sa insidente. Ang sinkhole, maaaring bunso daw ng naulat na water leakage na sinasagawang metro line sa lugar. Kuya Kim, ano na? Ang sinkhole ay isang malaking butas o hukay sa lupa. Nabubuo ang mga ito kapag masyadong nabababad sa tubig ang lupa, lalo na pag binubuo ito ng limestone. Ayon naman sa pag-aaral, ang pagsulpot ng dumaraming sinkhole sa ating planeta, isa sa mga epekto ng climate change. Dahil kasi sa pagbabago ng ating klima, mas malalakas at mas napapadalas na ngayon ang pag-ulan. Ang mga pag-ulang ito, nagpapabilis sa pagkakapunaw ng limestone sa ilalim ng lupa. Nakakatakot man, lalo't napakadelikado ng mga sinkhole. Meron naman ngayong modernong teknolohiya na maaaring makatulong sa pag-detect ng sinkhole bago pa man ito sumulpot. Ang mga eksperto, gumagamit kayo ng satellite radar para makita ang paglubog ng lupa bago pa ito tuluyang bumagsak. May mga AI o artificial intelligence models din na tumutulong sa pag-predict ng high-risk zones. Ang mga sinkhole, maaaring sumulpot ng biglaan. Nakakakababang pakinggan pero hindi ito dapat kinakatakutan. Dapat pinaghahandaan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Up next, ang mga pakilig na gimmick ngayong bisperas ng Araw ng Mga Puso. Pero sa mundo ng Encantadia, may team sawi dahil sa twist sa ilang love team. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras.
nga ginatunan din naton sang maayo ang aton katungdanan bilang isa ka reporter, no? Ako bilang isa ka reporter. Ilabi na ang mga balita nga dapat nga mahibaluan sa mga nagalantaw. Para sa akon, responsibilidad din naton ina. Importante gid katama no nga mapabalo naton sa bilog nga pusod, no, kung diin man ang mga balita sa tagsa ka rehiyon. Para sa akon, diri gid ya nagapangibabaw ang misyon kag ang aton sini nga responsibilidad sa GMA Integrated News. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. So there were three performers in 1899, and so their names are Isidoro Alcantara, Felix Alcantara, and Geronimo. In the rap book, it's Geronimo Momo. Later, we learned that he's Geronimo Inocencio, but he has multiple names. In being Filipino, they would participate in these arena shows, and they would ride horses, and they would be present for the audience to see. So the Battle of San Juan Hill was actually kind of a finale, all hands on deck performance, and it was, it takes place in Cuba, and it's essentially, the United States defeating Spain. And since it was an all hands on deck performance, that means they needed all the performers, and then somebody had to play the Spanish. Some other performers, other brown performers, would have been asked, and then the Filipinos. But when it came to this task, they drew a line, and they decided, you know what? We are not going to play the role of the oppressors or the colonizers, the former colonizers. We think about this as one of the earliest forms of collective organizing, almost like a labor strike, where they were withholding their labor from these performances as a quiet form of resistance. The big show, the Rough Rider show, na ginamit dun sa mga yung Battle of San Juan Hill, which was a part of the big exhibit, hindi naman story natin yun eh. Kaya nakita mong, you saw the reactions na sa article ng mga Pilipino, eh hindi naman